grace. When you feel too weak to stand, let the blood take your place. There's no trial He can't erase. When there's no thank God for grace. When there's no thank God for grace. And the hours in your days seem like eternity. No matter what you do, the pain just won't leave. You start to think that life is over. Your burden's hard to bear. Remember at your lowest, He is always there. There's no more. There's grace. When you feel too weak to stand, let the blood take your place. There's no trial He can't erase. When there's no thank God for grace. When there's no thank God for grace. So no matter what you're going through, the Lord will prevail. Just pass all the sorrow. Remember He's still there. There's no hope. There is grace. When you feel too weak to stand, let the blood take your place. There's no trial He can't erase. When there's no thank God for grace. Thank God Sa ating lahat mga kapatid. Masaya po ba kayo? Parang hindi. Happy Sabbath! Yan. So dapat masaya tayo kasi kapag tayo malungkot, baka kaagad-agad tayo kumandaan yan. Okay. Ang Pilipinas daw po ang isa sa bansa na maraming masayang tao. Yan. Dahil karamihan ay mga Adventist. Ayan. So, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay nakatapak sa inyong napakagandang iglesia. No? Ayan. So, dahil yung aking iglesyang pinagmulan doon sa Marikina Central, mga kapatid, sagana lang po yun sa Tangkad, 3rd floor. Dito ho kasi talagang malapok talaga. Pero napakaganda ng inyong church, no? So, purihin ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat iningatan niya tayo patungo dito. At tayo dinala ng ating Panginoon at tayo ay pinahintulutan niya na kayo ay aking makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ako niyo po akong lingkod ay pinakilala po ng ating elder. Yan, buong kapakababaan ko po na huwag po titignan po yan, ha? Focus lang po tayo sa ating Panginoon, no? Ngayon, mga kapatid, ang inyong po kapang lingkod ay naka-live stream sa ating ministry
Ngayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid, yan sa Facebook page at sa ating YouTube. Kaya binabati din natin yung ating online viewers ng Happy Sabbath. Yan. So mga kapatid, ngayon po kasi sa ating mga panahon, hindi ko alam kung ang ilan sa inyo ay aware sa nangyayaring gulo. May gulo po kasi nangyayari ngayon. Yung tinatawag natin Great Controversy. Yung Great Controversy na ito, mga kapatid, na nagsimula sa langit, natatapusin ng ating Panginoon dito sa lupa. No, dito niya tatapusin. At alam naman po natin, ang lupang ito ay magiging impyerno pagdating ng araw, mga kapatid. No? So, hindi po tayo nananakot sa pulpito. Okay. Pero, ang ating mensahe, mga kapatid, ay nais natin ipaalam na itong kontrobersyang ito na kinapagigitnaan ng ating Panginoon, nating mga lingkod niya, at ng kaaway ng Diablo at Satanas, mga kapatid, ay pumapasok hindi lang sa ating buhay, maging sa iglesia ito. Bakit ito? May mga Adventist na tinatawag natin post-modern ang naniniwala na tinatawag natin LGBT. Ang LGBT, Last Generation Biblical Theology. Na ang gusto nilang mangyari, righteousness by obedience to the law. Kailangan mo daw ma-perfect ang 10 utos para ikaw ay maging matuwid sa Diyos. Yun ang isip nila. Mayroon namang naniniwala, yung paniniwalang tamad. Alam niyo yung paniniwalang tamad? Yung faith alone lang. Yan. Na hindi ka nagagawa ng ano pa man, hindi ka nasusunod, kasi ligtas ka na. Ligtas ka na, kahit ano pa gawin mo, ligtas ka na. Yung tinatawag nilang once saved, always saved. Nakapapasok sa ating iglesia. Ngayon, mga kapatid, upang hindi makapasok ang ganyang doktrina at paniniwala sa ating church dito sa bayanan, ang inyong pong lingkod, mga kapatid, ay nagpakumbabang magpag-imbita sa ating elder, no? Sapagkat ito pong bayanan, kung hindi niyo po nakita ay maluwarte na isa sa ating kausap sa online, no? Yan o yung son-in-law ni Elder Cody, no? Si Erwin de la Cruz. Ako, ang aming pag-uusap, pagtunayan ko na kaya kong sundin ang 10 utos sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. Ang isip niya, mga kapatid, perfecto na daw. Sinless. Wala pong ganun. Sa ating panahon, mga kapatid, yung doktrina ng LGBT na yan, yung pagiging sinless at perfect, maniwala kayo sa hindi, wala pang perfecto ngayon. Aminin po natin yan. Ang inyong pong mamanglingkod ang siyang pinakamalumi sa ating lahat. No, mga kapatid. So, umpisahan po natin ang ating pag-aaral. Ano po yung ibig sabihin ng redemption? Okay, in 1 Corinthians chapter 1, verse 30 to 31, redemption is summed up in Christ. Mamaya, mababanggit natin yan, ha? Tandaan po niya. In Christ, kay Kristo. Romans chapter 3, verses 19 to 26. Christ, the only means of redemption. Walang iba liban sa Kanya. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan patungo sa Ama. Walang makapupunta sa Ama malibang dumaan sa akin. Diba? Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14:6? Siya ang tanging daan. Hindi tayo
cannot save ourselves, mga kapatid. Huwag nating isipin na sa buhay na ito, kahit anong pagsunod natin, ay kaya nating dalhin ang ating sarili sa langit. Imposible po yan. Imposible po. Brother, paano yun? Ang sabi ng talata, kung gusto mong pumasok sa buhay, sundin mo ang utos. Mamaya, pag-usapan natin. No? Ngayon, so sabi dito, mga kapatid, what is redemption? Ang redemption, mga kapatid, is from the Greek word, mamaya, alamin natin yan, yung Greek word, no? Redemption is means to regain possession of something. Gawing pag-aari, muli, regain. Diba? Regain possession of something. Naalala niyo ba yung kantang dalawang beses ikaw ay naging akin? Ikulit natin yan, mga kapatid. Una ay ginawa kita, ikalawa ay tinubos kita. Yan ang redemption. No, mga kapatid. So, redemption is come from the two Greek words association, translated as redeem or redemption. Ano ang pinakaunang salita? Ang unang salita is exagorazo. Ang exagorazo, mga kapatid, is a stricted form. Yan, sabi niya. Okay? Pag when you say exagorazo, mga kapatid, it does not signify, does not signify actual redemption, but the price paid, sabi diyan, mga kapatid. Okay? So, ito yung titihin natin sa ating theology. When we say justification, pag-aaring ganap. Okay? Ang binayaran ng ating Panginoon ay the penalty of sin. Natapon ninyo, ha? Justification, penalty yan. Ang sanctification, power of sin. Ang glorification ay presence of sin. Kaya nga po kami nagsabi, ligtas na ba ako? Hindi pa. Pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Oo. Ano ang dapat na sagot ng Adventist? Oo at hindi. Bakit? Again, ulitin natin. Exagorazo. Ang exagorazo, mga kapatid, it means not the actual redemption. Ang ibig sabihin, yung justification pa lamang ito. Halimbawa, papalagay natin, investigative judgment setting. Ang ating Pangsokristo, pinili mong abogado. Magaling na abogado mo. Diba? Advocate. Advocate. Pinili mo ang ating Pangsokristo na abogado. So, sobrang galing na abogado, ang sabi ng hukom, ikaw ngayon ay binibigyan ng pardon. You are already acquitted. Okay? Acquitted ka na. Ngayon, bakit ba biglang sabihin na pardon ka na? Ay hindi ka napapasok sa kulungan ulit. No. Dahil pag lumabag ka sa utos, under ka na naman ng tinatawag nating law of sin and death. Romans chapter 7 verse 23. Nasa ilalim ng kautusan. Yan po ang ibig sabihin ng nasa ilalim ng kautusan. Ikaw ay nasa ilalim ng kautusan na kapag ang isang tao nagkasala, dapat siyang mamatay. Doon nga tayo tinubos ng ating Panginoon. Kaya ano sabi? Price paid, not the actual redemption. Bakit? Sapagkat nandyan pa rin yung manlukso ang tiyahlo. Kaya yung LGT, mga kapatid, it supposedly suggests na doon daw sa cross ay nabindicate na ang karakter ng Diyos na makawin. No!
Bakit nandiyan pa rin si Satanas? Pagbibintangan niya ang Panginoon na napakalupit ng Panginoon, kita ninyo, i-impyernuhin kayo. Ganyan ba ang Diyos nyo? Sasabihin niya. Kaya patutunayan ng Diyos. When you say vindicate, patutunayan ng Diyos ang kanyang sarili, hindi kay Satanas, kundi sa atin. No? Sa atin. What is another Greek term for redemption? Yan yung tinatawag natin lutro. Ang lutro is the actual deliverance. Lutro is the actual deliverance, mga kapatid. Okay? Yan po ang actual deliverance. So you say lutro, ito ay at the close of probation. Bakit? Kasi, in the Day of Atonement, natandaan ninyo, at the Day of Atonement, yung paglilinis na ginagawa ng saserdote sa sanktuaryo, matapos niyang ipatong ang lahat ng kasalanan doon sa scapegoat kay Satanas, na kinakitaan niya na siya pala ang author ng sin, hindi ang tao. Hindi pala tayo nagkasala. Sino? Si Satanas, mga kapatid. Siya ang gumagawa ng kasalanan sa atin. No? Siya ang nagpokontrol sa atin. Kaya tayo nagkakasala. So lahat ng kasalanan, ipapatong doon sa scapegoat. At pagkatapos ng scapegoat, nilinisin na ang sanktuaryo. Totally wala ng dugo na nakapatak doon. Ni isa, wala na. Kaya anong gagawin? Isasarado na ang pintuan, and that is the close of probation. Tapos na ang gawain sa sacerdote ng ating Panginoon. No? So yan mo yung tinatawag natin lutro, the actual deliverance. Tandaan niyo, ang tao hindi paligtas hanggat nagpapasistan na natin yung mga kapatid. Hindi pa tapos ang laban doon sa krus, mga kapatid. Ang ginawa ni Jesus, complete, yes, makapagtutubos sa isang taong makasalanan. But it is not completed yet. Nagsisimula pa lang. Because we have what we call the theology, the application of the atonement. The application of the atonement. Now, medyo malalim na yan, mga kapatid, no? Okay. So sabi dito, sa ating presentation, okay, man needs redemption. Bakit ito kailangan ng tao? Sabi dyan eh, man needs redemption. Bakit daw kailangan ng tao ng pag-aaring ganun? Bakit? Number 1, broken God's law. Nilabag ang kautusan. Tandaan natin, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 1 John chapter 3, verse 4. No? Ano pa? Man chooses to become the servant of sin. Mga kapatid, kapag kayo tinanong, ano ang unang kasalanan ng tao? Sabihin niyo, brother, hindi nakinig sa inutos ng Panginoon. No, that is the fruit of their sin. Hindi yun ang pinakakasalanan ng tao. Iniisip niyo ba kung ano iniisip ko? Ito yan, mga kapatid. Ang unang pagkakasala ng tao, pinili niya si Satanas. Tandaan natin, mga kapatid, pagkat hindi mo piniling sundin ng Diyos, yan ay kasalanan. Dahil yan,
Pagka hindi natin pinili ang Diyos, yan ay kasalanan. Gaya ni Satanas, kaya siya nagkasala dahil pinili niyang mahalin ang kanyang sarili. Kaya at I advise sa ating mga youth, makinig kayo sa ating mga kayut. Okay. Huwag nyo nang babanggitin yung love yourself. Huwag nyo na rin apply love yourself. Why? Dalawang uri ng pag-ibig ng Diyos. Ibigin mo ang kapwa mo. O yung kay Satanas, ibigin mo sarili mo. So, pinili ng tao si Satanas kaysa sa Diyos. And that is what we call sin or transgression. Ang transgression sa Greek, mga kapatid, that it means parang elastic, bumabalik. Pagkat tinignan niyo po yung Septuagint ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang kasalanan is what? It is more than disobedience. It is what? It is choosing what is wrong. Okay? Now, para ang isang tao, siya ay mabilong sa Panginoon, mga kapatid, ay kailangan niyang ma-redeem. So, paano siya ma-redeem? So, bibili siya, bought with the price, actual deliverance. Yan. So, both with the price and actual deliverance. Yan ang kailangan ng tao. Diba yan yung sagot o yung tanong ng jail warden kay Pablo. Sabi niya, ano ang gagawin ko kung ako'y maligtas? Hindi ba ba yung din ang ating tanong? Mamaya ating sagutin. Sino? Who redeems us, mga kapatid? Sino ang tumubos sa atin? Tandaan natin ang ating pong pinag-usapan, hindi tayo. Walang tayo dito. Ang dapat na itaas natin ay ang ating Panginoon. Kaya, doon pa lamang sa tanong, sino ang tumubos sa atin? Who redeemed us? Wala po tayo dyan sa listahan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Who redeems us? Number one, God the Father. So si God the Father ang nag-redeem sa atin. Sino pa? Si God the Son. Sino pa? Si Holy Spirit. Mga kapatid. Yan. So, the triune personality of God. The three great powers in heaven, according to Ellen White. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one God in three persons. Who redeems us. Walang iba. Tandaan natin, mga kapatid, walang makagagawa ng ating kaligtasan maliban sa Diyos. Bakit? Man's inability. Titus chapter 3 verse 5 and Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ano ang sabi niya? That is the inability of man to redeem himself. Walang kayanan ng tao na i-redeem ang kanyang sarili. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, for by grace you have been saved through faith and not of your works. Ay brother, para naman kayo nagtuturo ng osas niya, wala ng works. Meron. Paano po, mga kapatid? Hindi naman po tayo iniligtas ng ating Panginoon
kung hindi natin siya papayagang iligtas tayo. Yung ating free will, tandaan po natin, ang Adventist is in the middle of the Arminian and Calvinism. Si Arminian with the free will, si Calvinism, wala kang gagawin, uupo ka lang, tutuwangan ka lang, ligtas ka lang. Ang Adventist, nasa gitna, mga kapatid. Why? God in His grace gave His Son and made possible my peace with God. Hebrews chapter 9 verse 12 and Romans 22 verse 26. So it is Christ who delivered us from darkness and translate us into the kingdom of His dear Son. Colossians chapter 1 verse 13. So He is a ransom. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Naalala mo yan, mga Katoliko? Yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Communion pala sa 30. No? Yung Last Supper, mga kapatid. Alam nyo, nung naalala ko, ng mga Katoliko, ang Kristo nila, iba sa Kristo natin, kaya dapat ipakilala natin ang tunay ng Kristo, mga kapatid. Ano ang uri ng Kristo na meron ang non-Adventist? Mula sa tinapay, ibinababa nila ang Kristo mula sa trono at nakalilikha sila ng Kristo. Sa atin, ano ang sabi ni Ellen White? Christ's life is unbubbled. Hindi pwedeng mag-originate, hindi pwedeng tiramin, at hindi nawawala. Bakit ang Diyos ay walang umpisa at walang katapusan? Kaya ibang-iba po talaga ang Kristo ng non-Adventist. Kaya praise the Lord, Adventist tayo po. So, for whom was redemption provided? Paano kanino provide ang ating kaligtasan? Para lang ba sa ikilan? Kasi baka ganito mga kapatid, iniisip natin, dahil tayo ay Adventist na, ligtas na tayo, okay? Sige, mabuhay na tayo Adventist. Ito po mga kapatid, wala po magtatakpo. Ito po yung totoo. Nung ako'y magliman sa Eastern Laguna District 1, kay Pastor Ryan Corpus, naiintindihan ko naman po kung bakit kumuha ng liman ng church. Dahil walang gagawa ng pagdadalaw. Tayo mga kapatid ay masigasig sa gawain, nasa bigyan ng gawain, hindi ako humihindi mga kapatid basta sa Panginoon. By the grace of God, kinakaya natin. Kahit mag-isa, lumalakad ako mga kapatid. Pero ito yun, nakukontento ba tayo na tayo Adventist lang? Tayo ba, kinakausap natin yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, kakilala, kaibigan, kinakausap po ba natin yan? Baka lang nakukontento lang tayo na tayo lang ang maliligtas, walang ganon. Hindi tayo tulad ng Iglesia ni Cristo na kami lang maliligtas. Huwag po natin pagdamot ng ating Panginoon sa Cristo. So, for whom was redemption provided? So, nilagyan ko po ito ng acronym, yung Arminianism. Facts. Arminianism is facts. O katotohanan. O ba yun? Yung letter F, free by grace. A is atonement for all. C, conditional election. T for total depravity. And S for security in Christ. Arminianism, or free by grace, atonement for all,
conditional election, total depravity, and security interest. Unahin natin yung free by grace. Tayo ay pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mga kapatid. Through His grace, not by our works. Tanda natin, by the saving grace ng ating Panginoon, ay tayo ay kanyang ililigtas. Ang biyaya, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, hindi tayo karapat-dapat na tanggapin yun, pero natanggap natin. Sipin nyo ganyan po ang pag-ibig, ganyan kabuti ang ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero binibigyan niya pa rin tayo sa araw-araw. No po? Atonement for all. Lahat tayo tinubos ni Jesus. Kahit ateista, kahit ibang relihiyon, sila din ay tinubos ni Jesus. Subalit, mga kapatid, hindi nila matatanggap ng atonement if hindi nila tatanggapin si Jesus. Dahil iba po kasi ang Jesus nila eh. Una, sa keeper. Ikalawa, mas mababa kay Maria. Yung Kristo nila, minamagic, ginagawang tinapay. No? Yung Kristo nila, namatay ang pagka-Diyos, ibinaon pa sa lupa. Ano ang sabi tuwing Semana Santa? Patay na ang Diyos. Grabe, pinatay ang Diyos. Tayo mga Adventistas iba, mga kapatid. Hindi po ganyan ang Jesus natin. Kaya maliban ng matanggap nila ito, atonement is for all, but not for everybody. No? Conditional election. Madali lang ito, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever, ano ibig sabihin ng whosoever? Kung sino man, hindi lahat. Sabi niya, sino man ang sumampalataya sa akin, magkakaroon ng buhay na walang ibinigay ang kaligtasan sa lahat, pero hindi inaalok sa lahat. Parang ang gulo, other than Mars, sabihin niyo. Hindi mo magulo. Ganito ho yan. Ang kaligtasan ay tulad ng araw. Tulad po ng araw. Pag po ba nandito tayo sa church, may araw pa. Wala na. Nandun lang sa labas. Subukan niyo lumabas at mapapasok kayo sa araw. Gayon din ang pagtutupos ng ating Panginoon, yan ay para sa lahat. Pero kapag ikaw ay nagtago sa pag-ibig ng Panginoon, ay hindi mo yan matatanggap. Total depravity, ang ibig sabihin ng total depravity or letter T, total depravity is inability ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Tanda natin, mga kapatid, sa ating fundamental beliefs, page 138. Excuse me. Ang tao, wala siyang abilidad na pumili ng sarili ng kanya. Kaya in Romans chapter 2 verse 4, ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin na magsisi. So, natanong po ba sa sarili ko? Sa sarili natin. Tuwing mo bagong taon na lang, sasabihin na lang natin, gusto ko bumait, pero hindi ko makawa. Bakit? Hindi nga natin kaya eh. Hindi natin kaya magsisi sa ating sarili. Dahil ang Diyos ang gumagawa nun. Ano sabi sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13? Make your own salvation. Do your own salvation. Verse 13. But God is working in you.
Hindi pala tayo gumagawa. Outwardly, di tayo. Pero ang gumagawa ay Diyos. Kaya, huwag po natin ipagyabang. Wala tayong pagyayabang. Na ano mang ginawa natin mabuti dito, mga kapatid, kahit ako, yung pag-share ko sa inyo ngayon, wala itong itataas ko ang aking sarili. Wala ito, walang merito ito sa Diyos. Pero kung ang ating itinataas ay ang Panginoon, yan ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ba? Now, letter S. Security in Christ. Ano ibig sabihin ng security in Christ? Letter S. Security in Christ, mga kapatid, is kay Kristo. Security in Christ. Kay Kristo. Yung ating kaligtasan ay masisecure lang natin, makakaroon tayo ng assurance kapag isang tao ay natin Kristo. John chapter 15 verses 1 to 6. Mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang puno ng kaligtasan. Ang sanga na hindi nagbubunga at kumiwalay at hindi na natili sa Kanya ay idadaran sa apoy at gagawin panggatong. Kaya habang tayo ay na kay Kristo, pag wala na kay Kristo, wala na kaligtasan. Pagka kayo, o ako, tayo, lumabas pa sa Adventist, wala na tayong kaligtasan. Bakit? Wala na tayo kay Kristo. Ito ang katawan ni Jesus. Ang iglesia ay katawan ni Jesus. Pagka tayo lumabas, totoo ito mga kapatid, mamalasin talaga pag tayo lumabas. Saan ang bansa? Yaman. Pagka tayo nanatili, ano sabi? Magkataon tayo ng buhay na walang agad. Paano ko mananatili, Brother Denmar, ikaw nga na backslide eh. Totoo yun! Hindi ko kinakahiya. Isisigaw ko pa dito sa mikropono, mga kapatid. Nag-backslide ako. Hindi ko kinakahiya. Pero tinulungan ako ng Panginoon na bumalik at kumapit ulit sa Kanya. Kasi, mga kapatid, ang tanging pag-asa lang natin ay ang Panginoon Jesus. Maliban sa Kanya, wala na. Nakita ng inyong bang lingkod yung mga nangyayari ngayon ay natuparan ng mga propesya, yung current events. Sabi ko, panahon ng upang magbalik sa ating Diyos. No? Now, next slide natin mga kapatid, ha? So, alam na natin yung facts. That is Arminianism, facts. Okay. So, for whom was redemption provided? Again, did Jesus provide atonement only for a few? Ang sabi dyan, for whosoever or every. Kung sino man at sa bawat isa. No? Kaya nga sabi natin, mga kapatid, hindi lahat ibinibigay sa lahat. Ano pa? Hello? Ayan. Wala yung ating mic kanina. Okay. So ngayon, mga kapatid, for whom was redemption provided? Then, it is not only for a few, but for whosoever, sabi dyan, John chapter 3, verse 16, and Philippians chapter 2, verse 9. Ano pa? Next slide natin. No? Revelation chapter 22, verse 17, and Acts chapter 10, verse 14 to 15. Every nation. Okay? Every nation. So, bawat isa, bawat bansa,
ay maaaring maligtas kung ang sino man. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, ligtas na wala pa. John chapter 15, di ba? Ang bawat sanga sa akin na di nagbubunga, inaalis ng Ama. Sa madaling salita, ligtas na nakakapit na kay Jesus, hindi na nagbubunga, inaalis ng Ama. Ang tanong, nasulit ba natin ang ating sarili kung nagbubunga pa ba sa gawain ng ating Panginoon? Tayo ba ay nag-grow mature sa ating pananampalataya? Yan ang pagbubungang hinahanap sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Katulad yan, sabi ng LGT, Matthew chapter 5 verse 48 daw, maging perfecto daw tayo tulad ng ating Ama na perfecto. No, mali ang salin ng Biblia mo. Ang tunay na salin ay nasa Amplified Version. Be mature, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ano ba ang ginagawa nun? Ibababa nyo lang sa verse 36 and 38. Ang ginagawa ng Diyos ay ang pag-ibig. Kung tayo ay umiibig, yun pala din ang ginagawa ng Ama. Okay? Now, next slide natin. So, what is redemption? Ulit? From the word exagerazo and Pluto. Naalala na sa atin, mga kapatid, yung Greek term no redemption. Why? Para malaman natin, ano ang pagkakaiba ng dalawa. Pinapaalala sa atin na nung niligtas tayo ni Jesus sa krus, hindi pa talaga tapos ang kaligtasan. Kaya natin, hindi pa tapos ang kaligtasan. Ang tao maaari pa rin bumaliktad katulad ko, mga kapatid. Adventist na, nag-backslide pa. Katulad natin. Adventist na, pero Laodicea pa rin. Ano ibig sabihin? Sala sa lamig, sala sa kinig. Aktibo sa church, pero walang Santong Espiritu. Ano ang sabi ng huling pastor na aking pinaglingkuran? Bilang lima. Sabi niya, bro, wala akong pakialam sa number of baptisms. Wala akong pakialam dyan sa report mo. Alam kong masipag ka. Ang kailangan ko, makapagpabautismo tayo ng isang tao na puspos ng Espiritu Santo. Hindi basta pinilit, hindi basta minadali. Kung kinakailangan doktrinahan ng isang taon, doktrinahan natin. Basta puspos ng Espiritu Santo. Sabi niya sa akin, ito pasok, parang hinap niyan. Hindi. Bakit? Next slide natin. Where is redemption? In Christ Jesus. Where is redemption? In Christ Jesus. Sa ating Panginoon Kristo lamang. Ganun kadali. Ano kung may hirapan? Sabi ko nga kay Erwin de la Cruz, na ating kapatid daw dati, kapatid pala natin ito dati. Kaya kong sundin ang 10 utos sa pamamagitan ng tulong ni Kristo. Hindi ng aking sarili,
Hindi ko magagawa sa pumuntos ng aking sarili, pero sa tulong ni Kristo. Philippians chapter 4, verse 13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So why not? Bakit hindi? So, in Christ Jesus, Acts 4:12, no, walang ibang pangalan sa silong ng langit kung saan natin matatagpuan ang ating kaligtasan kundi sa ating Panginoon sa Kristo lamang. In Christ alone, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kaya kahit anong gawin natin, kahit anong gawin nating pagsunod, huwag nating isipin na tayo ay ligtas na. Ang dapat nating isipin, kung tayo ay na kay Kristo na ba, mga kapatid. Now, tanong ninyo, mga kapatid, sa single question, next slide natin. When are we redeemed? When? Kailan? Kailan daw tayo i-redeem? When? When are we redeemed? Kailan daw? So, tayo ay i-redeem ng Panginoon. Ulitin natin. Ulitin lang natin yung slide natin. Ano sabi? From the word. Okay, redemption. So, redemption in Christ. Pag tayo, one is redeemed when he gets into Christ. Pag ang isang tao ay na kay Kristo na, doon lang siya, mga kapatid, makapagsasabing ligtas na siya. Kaya, tayo ba ay na kay Kristo na? Yes, brother. Talaga ba? Yes, brother, na kay Kristo na. Wait, pag nilayan natin, kung tayo ay na kay Kristo na, mga kapatid, bakit nagkakasala pa rin tayo? Tama! Nagkakasala pa rin kahit tayo na kay Kristo na. Isipin ninyo si Judas. Kasama na ni Jesus sa Judas pa. Tama? Kaya, huwag mong isipin mga kapatid na yun na kay Kristo, perfecto. At hindi na nagkakasala. Ang na kay Kristo, yung nagtitiis hanggang sa wakas? No! Hanggang sa AY closing prayer, saan maliligtas? Kasi laging laging half day lang ang lagi kong motto, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa closing prayer, siyang maliligtas. Kaya mamaya stay tayo Ang usapan natin, Pangako niyo sa Panginoon, para mapakinggan natin yung aking kwento ng pananampalataya. Paano tayo ay tinawag ng ating Panginoon mula sa pagiging isang debotong Romano Katoliko, ang laki ng krus ko, mga tumaway Katoliko, habang mag-Adventist. So, when we enter into Christ, we are baptized into Christ. Mabasa natin yan sa Galatians chapter 3, verse 26 to 27, and Romans chapter 6, verse 3 to 4. So this is our second to the last slide, mga kapatid. Pagka tayo ay na kay Kristo, tayo ay binabautismuhan at inilalagay kay Kristo. So, sure tayo ay na kay Kristo. Ang tanong, sure ka ba kapatid? Hindi ka nabibitaw? Eto. Tandaan natin, si Pedro man, mga kapatid, bumitaw din. May dalawang uri ng backslide.
Isa si Peter at isa si John Mark. Kilala niyo si John Mark? Sa Marcos, yung ating pinag-usapan noong nakaraang Sabbath School, si John Mark. Nag-backslide siya mga kapatid. Pero, bumalik. Ayaw niya mag-mission, nag-backslide. Si Pedro, nag-mission, nag-backslide. Nagpapasaway pa siya nung wala sa kanyang Espiritu Santo. Pero nung nasa kanya ng Espiritu Santo, ilan ang nagpabautismo sa kanya sa araw ng Pentecostes? 20,000. Ang dami mga kapatid. Kaya, baka hindi pa tayo nagmamature sa pananampalataya, ganito tayo. Maliban na ang tao nakakabit kay Kristo, hindi niya matitiyak ang kanyang kaligtasan. Dapat tayo ay na kay Kristo. Tiyakin natin mga kapatid na tayo ay na kay Kristo. Mahirap na nakapupo tayo dito. Para tayo mga Hudyo, sumusunod sa utos ng Diyos, pero walang pag-ibig sa kanila, iyan ay ugaling Pariseo. Gumagawa, pero walang pag-ibig. Iba po kasi mga kapatid yung kailangan at importante, mahalaga. Ano pagkakaiba? Pareho lang naman, kailangan at saka mahalaga. Ano pagkakaiba doon? Ito. Yung lalaki mayamang lumapit kay Jesus, sabi niya, Panginoon, gusto ko maligtas, ano ba gawin ko? Tama, lumapit ka kay Jesus para ikay maligtas. Ang sabi ni Jesus, kung gusto mo pumasok sa buhay, sundin mo ang utos. Ang sabi ng ilang Adventist, Panginoon, ginawa ko na yan. Faithful akong maghulog ng tithes, faithful akong umatid ng Sabbath, faithful ako sa ministry, faithful akong magpasok ng pera at ng tao sa church. Kompleto na, Panginoon. Ano pang gagawin ko? Ang sabi ni Jesus, sige nga, ibigay mo ang kari-karinan sa mga mahihirap. Ginawa ba? Ginawa ba? Hindi. Bakit? Sa tingin nyo, hindi dahil sa nangihinayang siya sa kayamanan niya. Hindi dahil mahal niya yung kayamanan niya. Nandun na tayo mga kapatid. Kaya hindi nasunod ng lalaking mayaman yung sinabi ni Jesus ay dahil wala siyang pag-ibig. Tandaan natin, kung lumapit lang tayo kay Jesus dahil gusto lang natin maligtas, mali! Dapat lumapit tayo kay Jesus dahil mahal natin siya. Hindi tayo sumusunod dahil takot tayong mamatay kundi dahil nagmamahal tayo. Sabi ni Jesus, kung ako'y inyong iniibig, sundin niyo ang aking utos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng katakutan, kundi Diyos ng kapulinan. Hindi niya tayo tatakutin mga kapatid, kundi pinapakita niya sa atin ano ang dapat na pag-ibig. Yung katabi mo ba? Halimbawa, yung asawa mo, nakatabi mo ngayon. Yan ba ay niligawan mo lang dahil may kailangan ka? Yung girlfriend mo, katabi mo, yan ba ay niligawan mo dahil may kailangan ka? O dahil iniibig mo siya? Magkaiba yun. Kaya dapat malaman natin, tayo ba talaga ay totoong na kay Kristo o hindi? Sapagkat kung tayo, katulad tayo ng lalaking mayaman, ano ang sabi ni Jesus?
Magsilayas kayo. Kayo mga anak ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Gumawa kayo ng himala, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may sakit, pero hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi nyo ko mahal. Kaya anong sabi ko sa iglesia? Sa 7 iglesia sa Revelation, alam ko yung ginagawa. Pero ito, ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang unang pag-ibig. Gumagawa siya, mga kapatid, ang dami niya ginagawa pagbutihan. Pero ano nawala sa kanya? Pag-ibig. Ang tanong ko, tayo ba ngayon, ulitin na kay Kristo na o hindi pa? Diba? Minsan nakakatakot. Nag-share rin yung aming pastor noon. Sabi ng aming pastor, mga kapatid, sabi niya sa amin, may tao sa church na nakaupo dyan, pero walang Espiritu Santo. Wala. Bakit? Isipin na lang kung natin mga kapatid. Yung bumaba ng Espiritu Santo ay nakikita sa atin. Yan. Or iba ang nakikita sa atin. Minsan kasi, may Adventist. Katulad ko noon, na banal lang tuwing Sabado. Pagdating ng ibang araw, nasa na? Nasa Manila. Nag-worship pa ba tayo? Mabasa pa ba tayo ng Bible? I-devotional pa ba? Ang mga kabataan nag-online games ba? Ang mga kabataan nag-umiinom ba? Nagbabarkada ba? O baka naninibang sa pag-aaral, wala ng panahon sa pag-worship? O baka naninibang tayo sa trabaho, hindi na nakapag-worship? Kamusta po tayo? So, ito po mga kapatid, your choice. Sabi din sa ating presentation. So, this is your choice today. Piliin ninyo ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Piliin ninyo siyang mahalin, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil mahal mo siya. Piliin natin si Jesus, mga kapatid, sapagkat si Jesus ang naging katwiran natin sa harapan ng Ama. Walang matuwid, wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon, wala kahit isa. Kaya magkaroon tayo ng choice. Ayun. Ang unang kasalanan ng tao, mga kapatid, ay pumili. Mamili din tayo ngayon. Sino ang ating pipiliin? Ang napakagandang mundo ito na napakarami lahat ng kailangan natin nandito o itong ating pananampalatayang naghihirap tayo. Tandaan ninyo mga kapatid. Sabi sa akin ng mga Katoliko, mga may lumipat. Si Brother Denmark, lumipat dahil sa pera. Wala ni isang kusing mga kapatid akong natanggap. Wala. Isipin ninyo mga kapatid, kahit sa pagliliman ko, tagkirap ako. Nakatira ako sa isang boarding house na butas ang bubong, sira ang lock ng pinto, walang kurtina, nanlilimahid ang CR, ano pa, binabaha, lahat yan kinumpuni ko mga kapatid. Saan na? Uwi yung stipend. Doon sa bahay. Doon sa pagkain. Ano natira sa liman? Wala. Kaya may nakukuha ba? Wala. Kaya, kung may bagong bautismo, dito, ano ba yung paghihirap? Wala mong pera.
manatili kayo dito. Totoo yun eh. Walang pero dito. Wala. Pero, ang meron dito, pag-ibig ng Diyos. Amen? Mayaman tayo sa pag-ibig ng Diyos. So, in conclusion, the last slide, mga kapatid, if I don't share the hope of the redeemed, it will be because of God. Didn't include me in His promises, but because I didn't obey Him. Susunod o hindi? Ligtas ka na hindi susunod o ligtas na susunod? Pamili tayo. Hindi ako mapapahamak. Hindi dahil hindi ako niligtas ng Diyos. Mapapahamak ako dahil sa sarili ko. Nagpasya ako na huwag sundin ng Diyos. Ano ang sabi? Nung magaling na nakausap natin na si Erwin Tilagos, kahit tulungan pa ako ng Diyos, hindi ko masusunod ang 10 utos. Nakakalungkot. Minaliit ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun ba? Kahina ang Diyos na hindi tayo kayang tulungan, na sundin ang kanyang utos, nag-utos siya na hindi natin kayang sundin. Hindi ganun ang Diyos. Tanda natin napakabuti ng ating Panginoon. Siya'y nag-utos dahil alam niya. Matthew chapter 11, verse 29, ang aking pamatok ay magaan. Hindi ito mabigat na pasabi. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay nakay Kristo, lahat ay magagawa natin. Kahit ang maligtas, basta tayo ay nakay Kristo. Tandaan natin mga kapatid, maraming pangangailangan ng churches. Pero, isa lang lagi ang message ko paulit-ulit sa churches, si Kristo. Pag sinabi sa akin, brother, ang tema ng message ay dapat patungkol sa stewardship, tungkol pa rin kay Kristo. Pag sinabi, brother, ang tema ay dapat pang-womens, naka-sento pa rin kay Kristo. Lahat, mga kapatid, ang kailangan ay si Kristo. Walang magsasabi sana pagbaba ko, mga kapatid, na hindi natin kailangan si Jesus. Kailangan pa rin natin. Hindi po kinatakot na natin, ay hindi na natin dapat hingin. Ano ang dapat natin hingin? Panginoon! Tulungan mo po kung makapanatili sa iyo. Tulungan mo po kung piliin ka sa buhay ko para ikaw ay makasama ko sa buhay na walang iba. Kaya, nung ako'y Katoliko, ano ating sinasabi? Ang misteryo ng pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon, kaya kaibigan, maghanda, darating na si Jesus. Gusto niyo po ba dumating si Jesus, mga kapatid? Sa araw na ito, huwag na tayong magpaka-Diyos. Tanggapin natin na kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay, wala tayong magagawa. Hanggat hindi lumuluhod ang kaaway ng Diyos, hindi babalik si Jesus. Kaya mga kapatid, ngayon pala, kung iniisip ng iba na kayang iligtas ang kanyang sarili, isuko na natin ang ating sarili sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo lalapit doon sa abogado, hindi tayo
maaabsuelto sa harapan ng ating Ama na nasa langit. Muli, mga kapatid, iniwanan ko kayo sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin, sa inyong napakagandang church, at inyong pong suportahan ng inyong pong maulingkod. Patuloy na maglilingkod kasama ninyo, at sana sa langit na bayan, makikita pa rin tayo, mga kapatid. Salamat po sa ating lahat, and God bless sa ating lahat dito sa Bayanan Church, mga kapatid. For our closing song, let us all stand and sing, "Oh Jesus, I have promised," 230, 2, 1, 3.